Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Nag-propose ng resolution itong si Senadora Amy Marcos. Nagpo-propose siya ng resolution. Ang resolution niya ay, ang title ng resolution niya ito. Sabi ng resolution ni Amy, Senate PS Resolution number 267, ang pitsa ay 26 January 2028. Introduced by Senator Amy R. Marcos. Resolution expressing the sense of the Senate on standards governing public communications affecting the conduct of foreign relations and affirming the mandate of the Department of Foreign Affairs as the lead agency in the implementation of the country's foreign policy. Pag binasa mo yung title, akala mo wala namang problema. Ano daw? Kailangan daw magkaroon ng standards tungkol sa public communications sa conduct ng foreign relations. At ang mayroon daw mandate na maging lead agency tungkol sa foreign policy ay ang DFA. Actually, wala namang problema dun eh. Wala namang problema dun. Tama naman yun. Ganun talaga. Dapat talaga may standard sa communications tungkol sa foreign policy. At talaga naman ang lead agency pagdating sa foreign policy ay DFA. Kaya lang, pag tiningnan mo yung context, bakit naglabas ng ganitong proposed resolution si Amy Marcos? Alam naman natin ang context, anong nangyayari ngayon. Ang pinapatungkulan nito si Commodore J. Tariela eh. Gusto niyang igag. Ibig sabihin gustong busalan ang bibig. Kaya itong ini-introduce na itong resolution ni Amy Marcos, ang gusto niya, hindi pwedeng magsalita pagdating sa mga foreign relations na subject matter o mga tungkol sa topic na foreign policies. Ang pwede lang na niyan ay ang DFA. O parang DFA lang. Kaya ang mangyayari diyan parang gag order. Ang ibig mangyari ni Amy Marcos, manahimik. Wag magsalita sila Commodore J. Tariela kasi hindi nila trabaho ang foreign policy. Ano to? Akala mo lang malinis ang intensyon ni Amy Marcos, pero ang totoo gusto niya patahimikin sila Commodore J. Tariela. Kasi si Commodore J. Tariela hindi DFA yan. Hindi yan Department of Foreign Affairs. Coast Guard yan. Pero ano namang masama na nagsasalita siya tungkol sa West Philippine Sea? Siya nga yung matapang na nagsasalita ng ating tungkol sa West Philippine. Ano naman ang mali sa sinasabi ni Commodore J. Tariela? Yan naman yung stand ng gobyerno ng Pilipinas eh. Sila Marcoleta nga, saka siya si Amy Marcos, saka si Robin Padilla, nagsasalita sila ng mga bagay na hindi naman yan yung stand ng ating gobyerno. Kung si Commodore J. Tariela ay nagsasalita, ang sinasabi naman ni Commodore J. Tariela, yan yung stand ng gobyerno eh. Yan yung stand ng gobyerno ng Pilipinas. Yan yung interest ng bansang Pilipinas. Anong mali doon? Samantalang sila, hindi na nga sila DFA, hindi na nga sila Marcoleta, sila Robin Padilla, sila Amy Marcos, hindi naman sila mga DFA. Pero nagsasalita sila at ang sinasabi pa nila ay pro-China. Kaya itong resolution na ito ni Amy, hindi ito pro-Filipino, pro-China ito. Ang gagawin nito, bubusalan ang bibig ng mga tulad ni Commodore J. Tariela. Salamat na lang at hindi na chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations si Amy Marcos. Sinabi na ni Senador Ping Lacson, papalitan na ni Erwin Tulfo. Tama lang yun. Kasi hanggat si Amy Marcos ang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations, ganito ang mga resolutions na i-sponsoran ng committee niya. Pro-China ito, hindi ito pro-Filipino. Hindi ito para sa bansa. Sabi niya kasi dito, now therefore, be it resolved, as it is hereby resolved, that it is the sense of the Senate of the Philippines to call upon all government officials and employees to maintain circumspection in language and action and to uphold the highest standards of professionalism in public communications and exchanges with foreign governments and diplomatic missions. All government officials and employees, pati si Tariela to, kasama. Affirm the mandate of the Department of Foreign Affairs as the lead agency in the conduct of foreign relations and call upon all government agencies and officials to respect
its institutional role by according it sufficient latitude in cooperation in addressing international issues through appropriate diplomatic channels. Oh. Ay mga kabunyog, mga kababayan, ito pa, resolved further that the Senate Committee on Foreign Relations be designated as the primary committee whenever the implementation of this resolution affects foreign policy and diplomatic relations. Ang gusto niya, pagdating sa mga foreign policies, itong committee ng Senate Committee on Foreign Relations. Ang problema, pinag-uusapan na ngayon sa Senado, sisibaki na siya bilang chairperson ng Senate Committee on Foreign Relations. Ay kasi nga, ang dapat na humahawak ng major committee na yan, tama naman sila Mig Subiri, sila Soto, sila Lacson, ang dapat na humahawak ng committee na yan galing sa majority. Kasi tulad niyan, kung ang humahawak si Amy Marcos, opposition yan eh. Kinukontra niyan yung sense of the Senate. Kumbaga, ano ba ang sense of the Senate? Di ba ang sense of the Senate? Tama naman yun, yung pinirmahan ng 15 na senador. Yun ang sense of the Senate. Itong gusto ni Amy Marcos, hindi ito yung sense of the Senate. Ito yung sense ng minority. Sila nila Marcoleta, Ruben Padilla, Bato, Bongo, Villanueva, Cayetano, yun, Escudero. Ito yung sense nila. Kaya sinasabi pa ni Amy Marcos sense of the Senate. Sila lang naman to. Ang gusto nilang mangyari, lahat ng empleyado, ahensya ng gobyerno, wag nang magsasalita tulad ng ginagawa ni Tariela. Mali yun. Tapos sila Marcoleta, sila Ruben Padilla, salita ng salita para sa China. Tapos yung mga nagsasalita na para sa bayan natin, pinagtatanggol ang soberanya natin, ang territorial integrity, igagag mo, ubusalan mo dahil lang sa mga ganitong resolution. Kunwari pa, papalabasin mo, highest standards daw ng professionalism. Wag nyo nga kami. Hindi, sa totoo lang. Yung resolution na yan, lumalabas dyan, hindi yan pro-Filipino. Pro-China yan. Kasi papaboran mo ang China, papatahimikin mo ang mga tulad ni Tariela. Papatahimikin mo yung mga officials natin. Siyempre, pag kung DFA na lang ang magsasalita, siyempre yan, diplomatic yan. Hindi naman kailangan maging laging diplomatic eh. Kailangan mo rin i-counter ang propaganda ng China. Tapos ngayon, papatahimikin mo, bubusalan mo. Itong proposed resolution na ito, sa totoo lang, akala mo, walang masamang intensyon. Akala mo magandang intensyon. Hindi. Ang intensyon nito ay busalan ang bibig ng mga nagsasalita kontra China na mga officials ng ating bansa. Yan yung malinaw dyan. Huwag na silang magpublik sa kung ano-ano pa. Mga highest standards. Hindi yan. Okay? Magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.